Etong si Jesus Palsis. Si Jesus Palsis, nagbabati ho mga bossing, no? Bumabate, hindi na pasensya na ho minsan yung Tagalog ko sali-saliwa ho nagbabate. Bumabati po kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Ano sabi niya dito? Happy birthday Rodrigo Roa Duterte. May you be tried and convicted soon by the ICC. Grabe naman to si Jesus Palsis. Binati nga ng pa-birthday. Gusto naman ma-convict no ng ICC. I wish you more birthday and may you live a long life so you can pay for your sins in prison. Dahil mahal ang gasolina, mas bawal ka na talagang umuwi. Walang uuwi. Totoo, sabi kasi mga kababayan, kagaya ng mga airline company, buti ako nakapag-book na ako ng ticket namin papunta diyan sa Estados Unidos, no? Kasi nagmamahal po, tumataas yung mga presyo nung crudo lalo na yung gasolina ng eroplano. Naku po! Eto problema nila, no? Mahihirapan talagang iuwi ang dating Pangulong Duterte kapagka humaba pa 'yan. Bakit 'to? Mahal nga yung gasolina ng eroplano, mga kababayan. Kaya nagbabawas nung mga flight ho. At dahil sa pagbati na 'yan, mga bossing, ni Jesus Palsis, ituloy-tuloy na ho natin dito kay Jesus Palsis ho, mga kababayan. Ano ba sinasabi niya dito? Standing. Magandang tanong 'yan. Meron ba silang standing to question the impeachment case, no? So, hindi kasi si VP Sara or hindi sina Attorney Sheila Sison, Attorney Michael Powa, legal team ni VP Sara ang nag-file. This is Attorney Torion and Attorney Jimmy Bondoc. Attorney Silang dalawa. Hindi yung dalawa meron silang bagong law firm. Hindi ko lang nakuha, sandali. Kukunin ko. Ipapakita ko po sa inyo mga kababayan yung sandali. Ipapakita ko sa inyo mga kababayan. Hindi, ewan ko si Jordan G ang nag-send sa akin. Sandali lang Yung Torion Torion at Bondoc daw ho, mga bossing, na law firm nila. Lumagpas na yata ako. Sabi ni Jordan G, bakit gano'n yung logo parang Ratbo daw ho, mga bossing? Nasaan na ba yun? Hindi ko na makita. Yun yung pinakita nila bakit gano'n? Yung logo nung Torion at nung kay Bondoc parang Ratbo daw po. Mamaya na lang, no? Mamaya baka i-up ni Jordan G sa taas, no? Game. Tuloy ho. Vic Rodriguez, among others, no, parang mga 5 o 8 sila. Ayun, sabi ni JJ Bar, malatarugong logo. Paki-up nga. No, hindi ko makita Tama ka, sir. Wala silang personality kasi hindi naman sila ang personal na nai-injure or kine-question sa impeachment. Of course, ang sinasabi nga nila, taxpayer sila, waste of taxpayers money daw ito. But we should remember, kahit po may oil crisis, ang naratibo kasi na gusto nilang iparating, bakit daw nagpo-focus sa impeachment? Meron tayong emergency. Yan na naman. At yan po ang ginagawa ng mga DDS na kagaya nila Robin Padilla, nila Amy Marcos. Robin Padilla, kung makaarte, may impeachment pa pala. Ano gusto nyo? Ihinto na. No, lahat po ng nangyayari mga kababayan ginagawa nilang alibay para hindi matuloy. Sabi ni Luis Radasa, totoo ba na ng RAPE daw si Buday? Hindi ko nakuha yun pero nabasa ko kanina yung umaga, hindi ko lang naisama nawala sa isip ko. Tuloy. Pwede naman po mag-multitasking. Pwede naman po yan pagsabayan. And by the way, to address the oil crisis, sino ang may toka? Presidente. Executive. To execute, to implement. Address the oil crisis. Sino may toka sa impeachment? Legislative. So walang kinalaman. And by the way, our legislative... Magkaiba. Alisin ko muna si Palsiso, mga bosses. No, sa mga bossing. Bosses. Eto. Ewan ko Ako napansin ko din, malatarugo daw ho mga kababayan. Ewan ko paano nasabi. Bakit ba?
Dahil pa-oblong, hindi ko maano, eh. Eto parang yung bahala ka diyan, 'no, basta sabi ho, eh, malatarugo daw ang itsura mga bossing. Alisin ko na, tuloy natin si Palsis, oh. Senators also passed bills to grant the president emergency powers na pagsabay. So, walang kinalaman yung impeachment dito sa addressing the oil crisis. Kung yun ang basihan nila na it's a waste of taxpayers' money, mahina na argument yun. With all due respect to them. So naniniwala rin kayo na diversionary tactic lang ito? Diversion Oo, ako naniniwala ako, eh. Simulang umpisa naman po mga kababayan, puro ganyan naman po. Puro mga taktika, 'no? Puro teknikalidad ang dali po nila. Yung tipo bang ang bayang Pilipinas nag-aantay po sa sagot nila, sa sagot ng Vice Presidente. Tapos wala tayong marinig na mga sagot nila. Tapos ipinagtatanggol pa ng mga DDS. Sila nga ho, bubugok-bugok na, wala nang alam kung paano ipagtatanggol ang Vice Presidente. Aba, hinahadlangan pa na lumabas yung mga ebidensya at hinahadlangan pa na magsalita ng depensa ang Vice Presidenta, ang kampo ng Vice Presidente. Alam niyo mga DDS, napakarami niyong makukuha diyan kung sakali na pakinggan niyo o ituloy yung depensa ay yung impeachment. 16 ang lawyer niyan, eh. O di ba? Ay sandali. 16. Wala pa ding nagpapaliwanag about doon sa impeachment, about doon sa mga confidential funds, about doon sa mga Takot pa din na maumpisahan yung impeachment. 16 na yan, ah. Di ba dapat malakas na loob nan? Oh. Eh bakit nga pati sa temporary restraining order. Oh. Yung mga pagharang-harang nila, yung isinusulong ho. Di ba? Eto nga po yung sinasabi ni Jesus Palsis. diversionary tactic kasi, hindi lang diversionary tactic. They want to suppress accountability. When you stop impeachment proceedings, that is the consequence. Because may pananagutan, may question, may hanging question. Yep. Pag hindi yan hinayaan tumuloy, wala nang sagot. Anong kasagutan? That is why may People's Court. May Lalong mapaisip ang mamamayang Pilipino pagka hindi itinuloy ang impeachment. Naku, tingnan mo ang Supreme Court. Kaya kinakailangan talaga natin may ICC tayo, eh. Baka sabihin ng mamamayang Pilipino, kaya dapat lang talaga nandoon sa loob ng ICC ang dating Pangulong Duterte, eh. No? Di ba? Mapanagot, eh. Oh. movement ngayon na regardless kung matuloy ang impeachment or ipatigil ng Supreme Court or tumaas sa Senate, may parallel proceeding.